Good morning kapawpaw, good morning kaburikat, welcome to my vlog, welcome to my life, charo. Mga kapawpaw, samahan niyo ako at ating pag-usapan kung bakit nga ba mahalagang gupitan or i-grooming ang ating mga alagang pusa. Kalimitan sa atin, hindi makapaniwala na kailangan nating liguan at ipag-groom ang ating mga alagang pusa, lalong-lalo na sa katulad natin mga Pilipino na talagang hindi naman natin to ginagawa simulat sa pool. Halika mga kaburikat at ating pag-usapan kung ano ba ang mga magandang maidudulot nito sa ating mga alagang pusa kapag pinag-grooming natin sila. Ang grooming sa pusa ay mahalaga hindi lamang para sa kanilang magandang itsura kundi para sa kanilang kalusugan din. Ang regular na pag-aalaga tulad ng pagsusuklay, paggugupit ng mga kuko ay nakakatulong upang mabawasan ang mga problema sa balat ng ating mga pusa. Kaya mga kapawpaw, kung may pusa ka, ang pagpapag-grooming ay isa sa nakakatulong upang mapigilan ang pagkakaroon ng pagbuo at pagbuhol-buhol ng buhok na tinatawag na matted and hair ball. Alam mo ba kapawpaw, once na nagkaroon na ng matted at hairball ang ating mga alagang pusa, mauuwi ito sa pagkalbo ng kanilang mga balahibo at yun ay ayaw na ayaw natin, lalo na sa mga malalamig na klema. Kaya mga kapawpaw, halika't samahan niyo ako pag-usapan natin para maiwasan ang mga matted par and hairball sa inyong pusa. Narito ang ilang mga tips. Una, kailangan nating irregular ang pag-aalaga o pagsusuklay ng kanilang mga buhok, lalong-lalo na doon sa mga mahaba ang buhok. I-brush ang inyong pusa ng regular, lalo na kung ito ay may mahabang balahibo. Ang pagbabrush ay nakakatulong upang alisin ang mga patay na buhok at maiwasan ang pagbuo ng mga buhol, or tinatawag nilang hairball or matted. At hindi lang yung mga kapawpaw. Pangalawa, tamang pagbibigay ng pagkain. Siguraduhin nagbibigay ka ng mataas na kalidad ng pagkain na mayaman sa omega fatty acids na nakakatulong ito sa kalusugan ng balat at mga balahibo ng ating pusa. Pangatlo, kapawpaw, hydration. Tiyakin na ang iyong pusa ay umiinom ng sapat na tubig at tamang hydration ay mahalaga para sa kalusugan ng balat at balahibo ng ating mga pusa. At ang pang-apat, kung ayaw mo naman silang dalihin sa mga pet shop, pwede ka naman mag-provide ng sarili mong grooming tools. Gumamit ng tamang grooming tools tulad ng slicker brush or shedding tools para sa mas epektibong pag-alis ng mga matted par. At kung ikaw naman ay nagtitipid at gusto mong ikaw na lang ang magpaligo ng inyong mga pusa, siguraduhin na ang ginagamit mong shampoo ay para sa mga pusa at tiyakin lamang na hindi ito masyadong madalas dahil maaari magdulot ito ng pagkatuyo sa kanilang balat. Kaya mga cat lover, kailangan natin bantayan ang ating mga alagang pusa, lalong-lalo na pagdating sa kanilang mga kalusugan. Kung napapansin mo madalas na magkaroon ng matted par or hairball ang inyong alagang pusa, maaaring may underlying health issue siya. So magpakonsulta na sa mga vet kung kinakailangan. Saka mga kapawpaw, mas mainam na sanayin nyo na ang inyong mga pusa na i-grooming sila kasi dito sa aming pet shop, talagang makakakita ka ng pusang lumilipad dahil sa sobrang takot nila magpaligo, magpahawak, minsan pa nangangagat at nangangarmot pa sila kapawpaw, minsan nga lumipad pa sa ulo ko. Minsan naghahabulan pa kami kapawpaw. Diyos mio, Marimar. Yun lang. Thank you for watching. Please share my video and support my all content. Salamat mga kapawpaw. Bye-bye!